Wow, ang ganda. Ayun yung Maynila oh. Kita-kita yung mga building. Yung motor, inakyat ko ng bundok, which is hinahike ng ibang tao. Talagang ramdam na ramdam ko yung tagtag. Shoutout kila kuya. Dito sa harap, sagad. Yan o. Halos kasing taas ko lang yung pinto mismo. Ayan. Tapos yan agad yung bubong. Soon, pasusubukan naman natin ang mga camping. Kung gaano ba kahirap mag-camp sa mga ganun lugar. Ang first na destination natin ngayon is yung Wawa Dam. Sisilipin natin or subukan natin maligo. Kung makakaligo tayo, may dala naman akong pamalit. Tapos after noon, tsaka natin naakyatin yung Mount Parawagan para tuloy-tuloy ang biyahe natin. Good day mga boss! Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, pupunta nga pala tayo ng probinsya ng Montalban, Rizal. Tama-tama yung panahon ngayon habang hindi pa nagtatagulan kasi July na ngayon, panigurado malapit na yung tagulan. May paunti-unti ng bagyong pumapasok kaya sinusulit natin tong napakagandang panahon na binibigay sa atin ngayon. Kaya kung napapansin nyo dito sa setup ko, wala na akong cellphone holder para sa Google Map. Naka-earpods kasi ako, kaya hindi lang kita gawa naka-helmet ako. Tapos voice command lang yung naririnig ko para kay Google Map, para may point of view ako nang nakikita yung sarili ko. Nandito pa rin ako nagmula sa Pasay. 10 AM na yung oras ngayon. Palagi ko naman sakto lang magiging dating ko doon kasi 2 hours. Tapos ang sunset naman mga 4 or 5 sunset doon, panigurado. Yun lang naman yung pinaka gusto natin masilayan doon. Tapos syempre sisilipin na rin natin yung mga pwede pang puntahan sa mga susunod. Soon masusubukan naman natin ang mga camping, kung gaano ba kahirap mag-camp sa mga ganun lugar. Susubukan natin. Kaliligaw ako. Dapat lumiko ako doon sa may crossing kanina, kaya lang hindi ako lumiko. Tinuturo pa rin naman ni Google Map yung tamang daan. Yung bulldozer oh, ang laki pala ng gulong nito. Halos kapantay siya ng taong nakaupo sa motor oh. Tapos ang laki ng nasasakop niya sa kalsada, gawa ng sobrang lapad niya. So, pwede na to. Laki oh. Nakakatakot dumikit sa ganun. Welcome to San Mateo, Rizal. Ito na yung arko nila. Wala nakalagay na Rizal. Halos 35 minutes na lang makakarating na tayo ng Wawa Dam. Daming stoplight dito. Sa may pagpasok ng San Mateo, Rizal, puro stoplight na. Ito na guys. Welcome to Montalban, Rizal. Ayan. Tapos kanina may mga nadadaan ako. Hindi ko lang nakuha na ng video. Ang gaganda ng bundok. Ay ito pala, kita pala dito. Ayan. Pero mas magaganda yung natanaw ko kanina. Para siyang chocolate hills. Ang presko ng hangin. Wow! Ganda oh. Yung tipong makikita mo sa unahan, talagang bundok talaga. Grabe, ang ganda. Ang liit niya pero ang ganda niya tignan. Tapos itong part na to, itong kabilang side na to, yeah, may mga napansin ako na parang minimina. May nakita ko dito parang ilog. Try nga natin, may nakita kong umahon na sasakyan dito. Subukan natin bumaba. Tapos balik na lang tayo kung walang daan. Running water siya eh. Silipin natin. Pwede kayong magano dito, magbayad-bayad ng mga cottage. Ayan oh. Wow. Tas ang linis ng tubig niya oh. Ayan oh, pwede pala kayo mag-rent diyan ng mga kubo. Try ko ang pasukin doon. Ayan oh. Kaso wala pa masyadong mga naliligo or siguro baka bagong gawa pa lang yung mga kubo-kubo na yan. Pero ayan oh, ang ganda niya eh oh. Ayan oh, pwede na dito mag-outing. Gaya niyan oh. Yung part na to ang baba para sa mga bata or sa mga katulad ko na hindi marunong maglangoy. Ang lawak niya. Kaso parang walang part na malalim. Na-excite tuloy ako maligo. Wala kasing nakapaskil na na lugar. Kaya siguro hindi siya masyadong napupuntahan pa.
Walang pangalan, kumbaga. Or siguro may pangalan, baka hindi lang nakapaskil. Balik tayo sa talagang target natin. Kung hindi ako nagkakamali, parang kadugtong yan ng Wawa Dam. Diyan lang yun, oh, nadaanan ko lang. Palusong siya. Itong part na to, itong paahon na to, yan yung papunta ng Mount Parawagan. Pero maya na tayo pumunta dyan. Silipin muna natin yung Wawa Dam. Tapos subukan natin, baka makaligo tayo. May dala naman akong gamit. Ang cute ng bundok na to, itong bundok na to. Para siyang Palawan. Actually, dalawa sila. Ito yung isa. Natatakluhan lang. Subukan kong kuhanan ng shot sa medyo luwag-luwag. Yan, ang ganda oh. Yan, para kayo nasa Palawan. Dulo na yata to. Daming avocado oh. Ang mangga. Lalakarin lang doon ng konti mula dito sa parking. Tsaka maganda yung parking nila kasi may mga bubong. Pagka magtatagal kayo maghapon, 50 yung bayad. Kapag saglit ka lang naman, gaya ko, saglit lang naman ako, 30 pesos lang yung bayad. Grabe init. Gusto ko na maligo. Papasok na tayo ng Wawa Dam. Yan. Halos dito lang naman sa may parking area. Meron ditong mga CR. Magbabayad lang kayo. Para, ayun, halimbawa gusto nyo magpalit-palit. Uy, ito santol oh. Sobrang daming prutas dito guys. Dito matitikman ang tunay na pagmamahal ng isang tindero. May kuweba oh, papasok. Ang daming butas oh. Ayan, may butas dito. Tapos may butas din kanina doon. Hindi ko alam kung may entrance dito kasi wala pa naman naniningil sa akin ng entrance. Ang binayaran ko pa lang is parking fee, which is 30 pesos kasi saglit lang naman ako. Pero kung maghapon nga kayo, 50 pesos ang bayad. Ang ganda ng mga bato dito. Tapos, tingnan nyo yung kabilang side oh. May mga naipapasok naman ditong motor, siguro sa mga lokal na yan. Ay, ito. Yan yung kuweba oh. Tingin ko konektado yung mga yan. Ayun oh. Papasok siya sa loob. Tapos yan yung ibabaw niya. Hi sir, may bayad po? Papunta Wawa. Magkano po? Magkano po? 20. Ito po. Thank you po sir. Ito pa guys oh. Ayan yung mga butas. Grabe ang ganda oh. Tingnan nyo kung gaano kataas oh. Tapos yung walkway pa lang papunta dun sa Wawa Dam. Napakaganda na kasi ito, meron silang screen. Tapos, syempre yung gilid, bato. Ang ganda nung side na to. Bago tayo pumunta dito, ito daw kasi yung daan papunta doon sa Wawa Dam. Silipin muna natin kung anong meron dito. Kasi daanan din to eh. May papasukan kayong kuweba. Kasi ito yung Wawa Dam sa gilid. Tapos ito parang kuweba. Pero tagusan naman siya sa kabila. Yun na. Tapos ito, may mga maliliit na kuweba talaga. Ongoing construction pa pala itong part na to. May mga bangka pala dito pag dumaretso ka. Ayan o. Tapos, para siyang lawa na malawak. Diretsuhin ko na to kung hanggang saan. Silipin lang natin, tapos balik tayo doon sa may Wawa Dam. Wala na pala dito masyado. Ngayon hanggang dito lang pala yon. Ito na mismo yung Wawa Dam. Yan na yung pabagsak. Tapos, puro isdaan siguro to. Medyo green siya. Pero pagdating dito sa may Wawa Dam, ang linaw nung bumabagsak na tubig. Tara, balik na tayo doon. Halos wala naman. Puro tindahan lang nandito sa taas. Pero siguro, ayun, may mga cottage sa may bandang dulo. Pero dito, ito yung pinaka-target natin, yung Wawa Dam. Tapos, saka tayo umakyat mamaya doon sa bundok. Balik tayo sa Wawa Dam. Gusto ko na maligo. Kaso ang init. Ang init ng sikat ng araw. Pwede kayo mag-rent ng mga kubo doon. Tapos, sobrang lakas naman ang agos ng tubig nila dito. Subukan natin pumuesto doon. Yan sa may part na yan. Yung rock formation niya, may mga puno. Ayan. Kaya ibang-iba yung itsura niya. This way. Pero subukan nyo na rin pumunta dito sa may kanilang parang kuweba. Kasi
Ang ganda dyan kung magpipicture kayo. Okay, mabato lang pala. Yan, may mga hawakan naman sila dito. Pero yung bato madudulas oh. Gaya nito makikinis. Ayan oh. Dulas. Actually, mayroon naman siya. Mayroon naman siyang parang hagdan. Tsaka may hawakan sa gilid. Pero matarik pa rin. Ayan na yung Wawa Dam. Lapit pa tayo doon. Pag dito kayo dumaan, ito yung sa may gilid. Tapos kapag dito naman sa may gitna. Tandaan na nila kawayan, pero mukhang safe naman to. Kasi bukod sa may tali, ang dami, tsaka hindi naman gato yung mga kawayan. Labig ng tubig guys. Wow! Guys, ito na yung Wawa Dam. Napakaganda oh. Tapos ang labig ng tubig. Naghanap lang ako na magpupwestuhan kasi puro puno rin yung mga cottage dito. Ayan oh. Mapapansin nyo ang daming tao. Ayan, hanggang dulo. Saktong-sakto kasi katabi nyo lang mismo yung paliguan. Ito mismo. Hindi na ako mag-rent nitong mga cottage sila. Gawa ng saglit lang naman ako. Kukuhanan ko lang ito ng video. Ayan yung mga cottage sila. Pero sabi nila, may nakausap ako, kapag daw sobrang lakas ng bagsak nitong tubig mula doon sa taas, bababa dito, at inaagos daw itong mga to. Yan, kasi kung mapapansin nyo naman, mga nakapatong lang sa nakahoy. Inaagos daw yan, pababa dito, kapag ka sobrang lakas. Tapos itong part na to guys, oh. Wow! Grabe, parang tatagusin nyo yung part na to. Napakaganda. Good sa good to kung meron kayong mga drone, para makuha nyo na mas maganda. Plus 12 na rin. Maya kakain na rin tayo. Kaya maliligo na ako ngayon. Tapos bago tayo makyat ng bundok, i-charge ko lang to saglit mga camera. Tatanggal ako sa metas. Itong part na to guys, medyo madulas siya. Kung kakapay nyo, may mga butas-butas yan. Pwede kayo yan. Pero kapag nadulas kayo, diretso kayo hanggang dito sa may bungat lang naman. Dito lang sa may bukala. Yung iba nagpapadawsot mula dito. Ayan, pababa dito. Dulas oh. Parang siyang may mga lumot. Ayan, ito. Walang tubig. Ayan, may mga lumot siya. Sobrang presko na tubig. Ayan, dami naliligo. Ito yung kaperaton ko. Subukan natin lumubog dito. Silipin natin sa loob. Nakakatakot sa loob. Babalik na ako sa taas. Kakain muna tayo. Sumaglit lang ako dito sa Wawa Dam para masubukan din maligo dito. Goods na goods siya. Ang sarap ng tubig. Kaya lang hindi kayo makakalublob. Talagang sasaluhin nyo lang talaga yung pinaka bumabagsak na tubig dun sa Wawa Dam. Kung picture taking yung target nyo, talagang goods na goods to. Kaya paano mo na kuya? Salamat. And shoutout kila kuya. Grabe, sobrang tarik ng kanilang daanan, pababa doon sa may dam. Pero pagdating naman kasi doon is goods na goods talaga. Hello. Kakapuksin yung battery kong dala, buti nila may saksakan ng charger yung motor ko. Ito palang DJI mic ko is kailangan tuloy-tuloy siya nakakonect dito sa DJI natin, sa camera. Gawa ng kung papatayin nyo siya, magdi-disconnect siya ng kusa. Ito na yung nag-iisang gasolinahan dito sa may malapit sa Wawa Dam. Flying V. Yan, dito na tayo magpapagas syempre. Regular po, pa full tank. Magkano po? 93. Hindi ko maintindihan kung ano ba itong ano. Pesos value, 100 nakalagay. Tapos liters, 100 per liter. Tama ba? Ah, hindi pala. Ito pala oh. Mura lang oh. Presyo lang. Presyo binigay na ba? Ha? 250.
Pero dito na ako kumain sa may bayan na yata to. Gawa ng madami pa naman akong gas kaya lang baka kasi mabitin. Dahil alam ko bundok yun. So nagpagas ako. Tapos dito na rin ako kumain. Kasi pagdating doon sa may bundok, wala nang pagasolinahan. So bumalik ako dito para makapagpagas. Wala rin signal doon mula sa may Wawa Dam. Kaya sakto-sakto lang yung baba ko dito para makapag-search ako. Yan, mula dito, halos 9.5 kilometer na lang naman ang babiyahin papunta doon sa Mount Paragawan. Sa taas na yun mismo. Possible mas tumagal pa to gawa ng kukuha tayo ng mga shot at saka ang alam ko kasi matarik yung daan, paahon doon. So, tingnan natin. Nakabalik na tayo dito sa may kantuhan ng papuntang Wawa Dam ito. Tapos ito yung paahon ng Mount Paragawan. Parawagan yata. Paragawan. Check ko nga. Hindi ko maano. Nawala kasi signal ko sa Google. Hindi na ako naka-Google Map ngayon. Oo, hinihintay ko na lang na magkaroon ng signal. Pero based naman sa pagkakacheck ko kanina bago pa mawala ng signal yung Google Map, dire-diretso lang naman ng kalsada dito, paahon. Baka magtanong-tanong na lang siguro ako kasi medyo malayo-layo pa to, para 25 minutes. Mount Parawagan yata ang tawag, Parawagan. Medyo matatarik din pala guys yung daan dito. Tapos ano, walang mga street lights. So panigurado ang dilim dito sa gabi. Tapos hindi ko alam kung saan dadaan ko ng wala nga Google Map. Maya na ako magtatanong kasi based talaga sa huli ko nakita kay Google Map, diretso lang tong daan na to. Parang dead end naman yata to, wala siyang patutunguhan. So sundan ko lang siguro yung kalsada, makakarating ako sa pupuntahan ko. Tsaka nagpagas naman ako kaya hindi tayong problema kung baka maubusan ng gas. Parang nakakatakot na talaga dumaan dito ng gabi Sobrang liblib. Saan tayo? Sir, magtatanong lang po, saan po yung Mount Parawagan? Diretso pa. Salamat po. Yan, diretso lang pala. Hindi ko alam kung alin yung dadaanan. Medyo matarik nga siya Malakas lang kasi itong motor natin kaya hindi ko masyadong ramdam. Pero matarik siya. Kahit 4 wheels, kayang pumasok dito. Maluwag naman yung kalsada. May mga part lang na syempre kailangan huminto. Gawa ng may mga damo nang sumasabit sa kalsada. Pero pasok naman. Tsaka may mga bahay-bahay naman sa pagdating sa taas. Putol yung kalsada, kalate. Dito tayo. Baka ginagawa yung kabilang daan na yan. Baka sisementohan din. Or baka ito palang nasimentohan tapos yung kabilang part, yan palang isusunod. Ay wala nang simento. Ito na, rough road na guys. Tama pa naman siguro itong dinadaanan ko kasi wala pa naman ako nakikitang mga campsite. Based dun sa mga napapanood ko, ang dami daw campsite dito sa taas. Tapos yung lupa nila dito medyo mapula-pula. Delikado to kapag umuulan. Yung mga ganyang putik. Sobrang niyan kapag naulan, sobrang dulas. Mukhang mahaba yata tong rough road na to. Lalaki ng bulldozer dito. Pagagandahin siguro yung daan na to. Panigurado mas makikilala pa tong lugar na to gawa ng ang ganda naman kasi talaga ng view. Yung tarik yung Aerox ginawa kong trail bike. May mga 4 wheels din na nakakakyat dito. Yung mga matataas na sasakyan. Pero pag mga kotse siguro, kaya siguro, kaya lang kailangan talagang ingat kasi posible kang sumayad. Sobrang tarik. Dumadaplis yung gulong ko Pero kaya naman. Delikado dito palusong. Dahan-dahan ako dito, panigurado mamaya. Hindi yung lupa yung madulas, yung mismong mga bato. Yung mga bato na nakapatong sa lupa. So, putol-putol pala yung kalsada na ginawa. Hindi siya yung isang diretsuhan. Sobrang tarik na. Talagang dumadaplis gulong ko. Pero kaya naman, ayun, meron nga ditong, adventure ba tawag sa sakyan na to? O tama raw, Apex. Yan, meron naman. Tapos yan, may mga Honda Click. Yan. Ang tigas pa naman ang gulong ko. Hindi ako nagpalambot ng gulong. So talagang ramdam na ramdam ko yung tagtag nung daan. Mahaba-haba pa to. Talagang pag napadaan kayo dun sa may gasolinahan sa may bayan, yun, talagang magpagas na kayo kasi rough road talaga yung daan.
Ang ganda oh. Tignan nyo to guys oh. Yan. Tignan nyo guys. Ang ganda ng view oh. Tapos ito may mga cabin sila dito. Yan. Tapos itong kabilang part to, wala pa, hindi pa masyadong hawan. Pero itong ganda dito. Yung tipong pagising mo sa umaga, yan agad ang makikita mong view. Grabe ang ganda. Ito pa lang yung kaunahan kong nakita. Or siguro baka mayroon pa dun sa baba, hindi ko lang masyado napansin. Yan. Tapos ang ganda parang farm. Parang farm yung dating niya. Yan. Check natin yung taas pa. Grabe to, ang tarik ko. Paahon talaga. Ayan. Silayan at Kapihan. Yung mga sasakyan nila matataas talaga oh. Grabe kasi yung daan. Siguro gawa din ng mga truck to. Talaga dumadaplis siya oh. Ang haba pa naman ito. Tingnan nyo yun, lupa oh. Chocolate na chocolate ang itsura oh. Talagang pulang-pula. Tapos ang lalalim ng ng daanan. Ibig sabihin, nadadaanan siya ng tubig sa gitna. Kasi laki ng hukay eh. Tubig lang naman yung posibleng maggawa ng ganyang hukay. Yung pagtaas dito, medyo may patag-patag na ng konti oh. Saan ang daan? Dito lang tayo. Siyempre, doon tayo sa pinakamataas na part. Ayun oh, meron pa nga oh. Tourings, Camp, Tambayan at Kapihan. So, meron pa doon sa taas. Tara. Grabe, sobra ng tarik ito. Ang daming bato. Yun, isa rin sa posible maging problema ng motor. Kapag pumunta dito, kapag kalbo na yung gulong nyo, posible mabutas ng mga bato dito. Sige kuya, thank you po. Ito daw, summit view. Mukhang ito na yata yung hinahanap natin. Silipin natin. Tarik ko. Ay, ito na nga yun. Muntik pa tayo lumagpas. Buti na lang, tinuro tayo ni kuya. Wow. 360 view. Ay, ganda oh. Ito yung city lights. Dito makikita ang city lights kapag gabi. Ayun yung Maynila oh. Kita-kita yung mga building. Mount Parawagan 480 Masi 5.4 km Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. 360 view yung makikita nyo dito. Ako pa lang yung tao dito kabalang siguro dahil mainit. Ito yung mga city lights na makikita kapag nag-camping kayo dyan sa mga camping site dyan. Itong part na to. Tapos pag tingin nyo naman sa kabilang side, sobrang gaganda ng bundok ang makikita nyo. Yung mga ATV dito, yung parang motor na apat ang gulong. Yan, meron dito. Ano to? Ilang beses na rin ako nakakita ng ganito. Hindi ko alam kung para saan to. Sa sukat ba ng lupa to? Yan o. ADBM NCR. Tama ba? Pakita ko sa inyo ng 360 kung gaano kaganda to. Yan, dito, ito yung city lights. Itong part na to. Tapos yung mismong katapat ng city lights, ito. Yan, tingnan nyo kung gaano kaganda yung bundok na yan. Grabe. Sobrang ganda. Hello ma'am, magpipicture kayo ma'am? Hindi po mamaya po. Yung kasama ko wala. Sige. Go lang po. Iisod ko na lang mamaya motor. Ano yan ma'am, nag-hike kayo? Trail lang actually, pero hike lang to. Hike. Tapos ang dinaanan nyo, yung mismong dinadaanan ng motor din. Oo, pero may ano daw dito, parallel na trail, pero di kami dumaan doon kasi mas malayo siya. Mas Okay. malapit to, pero mas mahirap. Sige. Puro ahon. Enjoy ma'am. Ayun na, bali dito nga is may mga nag-hike nga. Pero may sinasabi na parang ibang way. Pero mas malapit na way daw kasi itong dinaanan natin ng motor. Yan yung mas malapit na way. Kaya yung iba, dyan na mismo dumadaan. Ito na ang pinakamataas. Ayun, wala na akong nakikitang bundok na mas mataas. Bukod na lang dito sa may kabilang side na to kasi ibang bundok na yan eh. Pero dito sa may kinatatayuan nating bundok, parang ito na ang pinakamataas. Mukhang hindi ko mahihintay ang sunset. Ayun pa lang yung araw. Ibababa pa yan hanggang doon. Napakatagal pa. Anong oras pa lang ngayon?
3:00. Sobrang tagal nun. Kukuhanan ko na lang ng isang paikot na video para syempre remembrance ko rin. Tapos may pupuntahan ako na isa pa, Camp Mosa. Kaso may entrance fee pero 20 pesos lang naman. Sisilipin ko lang yung itsura kasi meron doon yung parang park. Maayos doon, inayos nila tapos kita yung view. Hindi ko lang sure kung kita yung city lights pero based kasi sa mga napanood ko parang bundok lang yung kita. Pero pupuntahan ko kasi nandito na rin naman. Isa yun talaga sa gusto ko makita. Mukhang hindi ko na talaga mahihintay yung sunset gawa ng ang taas pa ng araw. 3:00 pa lang. Mamaya pa yung mga 5 or 6 bababa. So, punta na tayo ng Camp Mosa. Yan, diretso tayo doon. Pero bago tayo dumiretso, subukan natin puntahan or silipin tong yung kapag sinearch mo yung Mount Parawagan, yung mismong image doon sa Google Map, yung may statua. Yun, puntahan muna natin. Silipin lang natin. Tapos diretso tayo ng Camp Mosa. Kung magtubo ko dito. Buti na lang malapad gulong ko. Talagang hindi advisable to kapag tag-ulan. Talagang dadaplis talaga kayo. Yan, ito. Subukan natin silipin tong pababa na to. Meron daw dito mga campsite na magaganda yung mga city lights kapag gabi. Silipin lang natin kung anong mga makikita natin. Yan. Ay, may mga putik. Negative guys, di tayo dadiretso gawa ng ito. Meron naman kaperaso, ayun, iusod yung motor. Kaya lang, syempre hindi naman tayo taga rito. Baka mamaya kung ano isipin sa atin. Tapos itong part na to medyo maluwag naman. Kaya lang, sobrang putik. Baka mamaya lumubog yung sapatos ko or gulong ko. So, yun. Pero mahalaga naman kasi nakita na natin yung summit. Pwede na yun. Ngayon, punta naman tayo ng Camp Mosa. Silipin lang natin. Kasi, yun nga, maganda nga talaga siya. Pag binabaha ko yung paa ko, hindi ko na naabot yung lupa kasi may mga part na matataas. Mukhang ito na yung may statwa. Yun, nakita ko dito. Kaya lang hindi ko sure kung ito yung daan. Subukan natin pasukin to. Ayun o, nakita ko yung statwa. Yan, kapag sinearch nyo yung bundok na to, yan yung makikita nyo sa picture. Yan. May daan naman pala. Silipin natin yung view na makikita natin dito. Si Papa Jesus pala to. Yan. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung bundok dito. Ay, grabe ang taas. Tanggalin ko nga dito sa holder. Wow! Ganda! Yan. Lalo na tong part na to. Yan o. Grabe ang ganda o. Wow! Grabe, napakataas niya. Takot to. So itong part na to, itong damong to, ito na yung nagsisilbing bakod. Tapos pag tanggal tong damong to, bangin na. Ayan yung ilalim. Ayan yung pinakababa niya, may mga bahay na. Talagang napakataas. Tapos ito. Ayan yung statwa. Ayan yung motor natin, ay pasok natin. Tapos, ayan, merong cross dito. Parang narin ako nag-hiking talaga. Pero nakamotor. Sulit ang punta dito. Tapos yun, total napuntahan naman natin to. Ito, naakyat naman natin to. So pupuntahan naman natin ngayon yung Camp Mosa. Meron dito isang, siguro gagawin tong cabin. Pasilip ko sa inyo kung ano itsura niya. Yan, okay na siguro dito. Saglit lang naman, papakita ko lang sa inyo. Handbrake nga natin. Baka bumagsak, ay baka dumaretso. Yan. Ganito pala itsura niya oh. Kaso gato na yung mga kahoy oh. Bali dito, wala kang makikitang view dito sa part na to. Puro gubat makikita nyo. Mamamay may ahas pa. Halos maliit lang pala yung mga cabin na gagawa nila. Ito, maliit lang oh. Halos, ito, kasing taas ko lang yung pinto mismo. Ayan. Tapos yan agad yung bubong. So, ito mga ganito siguro, mga tulugan lang. May nakita akong mga buo niyan, ganyan na ganyan lang talaga siya. Talagang parang tulugan lang. Yeah.
Subukan nga natin dito kung anong makikita natin dito. Silayan at Kapihan. May mga pwesto na rin ng camping site dito. Tas wow, grabe napakaganda. Ito rin yung nakikita natin kanina doon sa taas, pero mas clear lang to. Mas kitang kita. Sa mga mahihilig sa kape, pwede kayong dumaan dito. Yan, ito yung mga ATV ride. Yan, oh. Yan, pwede kayong mag-rent dyan. Tapos, yung paikot-ikot kayo dyan. Or hindi ko sure kung ano, kailangan pa ng driver or kayo na mismo. Maganda dito sa umaga. Pag gantong oras, ang init eh. Ito pa lang yung pinakamagandang mga cabin na nakita ko. Ayan, ganyan pala yung cabin kanina. Ayan, ganyan. Kaya lang, mas maganda yung view na ito, syempre. Ayan, ganyan oh. Maliit lang siya. Talagang tulugan lang. Mayroon siguro mga campsite dyan sa baba, katulad dun sa kabila. Ayan, tignan nyo guys yung pick up po. Oh, kayang-kaya. Basta mataas yung sasakyan nyo. Yung hindi masyadong sasayad sa lupa. Kahit sabihin nating malapad yung gulong ng Aerox, talagang dumudulas pa rin. Mapabilis ka lang ng konti tapos preno. Ayun na. Dausos na. Sir, tatanong lang po. Saan po dito yung Camp Mosa? Sa kaliwa may makita kang gulong nun na ano, may pitora. Gulong po ang palatandaan. Sige po. Sa kaliwa yun ha, pagbaba mo ng simento na yun, pagbaba mo ng matarik na yun. Apo. Kaliwa. Sige po. Salamat po. Yan, hindi ko matandaan kung may nadaanan akong gulong na may kulay. Along the way naman siya. Chinek ko naman sa Google Map bago ako tumaas dito. Mukhang ito na guys yung tinutukoy na gulong. Tingnan nyo guys, ang bait ng aso. Yan. Dito lang yun sa may baba ng Camp Mosa. Gusto niya magpapit to. Uy. Yung daan nila marang mga puso-puso. May mga ilaw yung ibang part to. Gaya nito. Ayan o. Tingnan natin kung ano makikita natin sa taas. Entrance fee. 20 pesos. Yan. Apo, ako lang po. Ano lang po, sasaglit lang naman. Sige po. Thank you po. Maglalakad ka ng mga hagdan. Ayan o. Ay, tumama. Ay! Ibang ka lang. Ito na yung makikita nyo dito. Parang chocolate hills oh. Ito. Parang chocolate hills. Tamang tambayan lang talaga. Ayan, itong part na to para siyang chocolate hills na pinaghalong parang Palawan. Ayan, ganyan ang mga itsura ng bundok niya. Ayan. Kaso mainit. Mas maganda dito pag umaga. Tignan nyo guys oh. Talagang wala talaga signal. Yan. No service na signal dito. So pagbaba pa doon. Pero hindi naman ako maliligaw kasi diretsuan lang naman yung daan doon. So doon ako mag-Google Map pa uwi. Tambay muna ako dito. Maga pa naman. Para yung uwi natin hindi rush hour. Oh. So yung guys, dito ko natatapusin itong vlog. Bababa na tayo, babalik na tayo ng Pasay. Successful naman, napuntahan naman natin yung target natin. Dahil lumabot ka sa video nyo, thank you. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Tingnan nyo yung gulong ko, kung hanggang saan umabot yung mga lupa. Halos dito. Sobrang dumi oh, malika po kasi. Tapos dito sa harap, sagad. Yan oh, halos nandito na siya sa dulo. Yan. Laking tulong din na malapad ang gulong. Pabili po, 15 pesos isang kilo. Gawin mo nang 3 kilo. Ikaw nang pumili. Wag na lang yung masyadong hinog. So yung guys dami. Kaya pwedeng padoble ng plastic. Nakamotor lang kasi ako. Thank you po.